sa paunang mensahe pinapakita na ang 12,000 miners ang namamatay sa buong mundo. Sa bansang Chile na marami sa mga kalalakihan ay mga minero, si Mario ay dinoble ang pagtatrabaho para suportahan ang kailangan ng kanyang pamilya. Si Alex naman ay kinokonsidera na maghanap ng mas ligtas na trabaho dahil sila ay magkakaanak na ng kanyang asawang si Jessica. Si Dario ay mas gustong matulog kung saan-saan kaysa tanggapin ang tulong ng kanyang ate na si Maria. Si Yani naman ay nakikipagkulitan sa kanyang mga kasama at napag-usapan ang dalawa niyang babae. Ika-5 ng Agosto ang unang araw, sakay ng shuttle bus sina Mario, Dario, Alex, Yani at iba pa, patungo sa San Jose Mine. Dinaanan nila ang mula sa Bolivia na si Carlos sa unang araw ng pasok niya sa San Jose Mine ngunit hindi nila ito hinintuan. Bago pa magsimula ang kanilang trabaho si Luis ay nagtungo sa office ng kanyang boss na si Castillo para ipakita ang bubog na salamin na nangangahulugan na pag-shift ng bundok. Nangangamba si Luis sa kaligtasan ng mga tauhan niya ngunit ito ay binaliwala ni Castillo, sakay ng truck papasok sa mine, na nag-iisang entrance at exit. Si Carlos na mula Bolivia ay naging claustrophobic sa pagpasok, sa machine shop na merong 1,700 feet at 70 degree Fahrenheit ang kanilang dig site. Sa pag-i-inspeksyon ni Luis ay may nakita na naman siyang mga bubog, habang si Carlos tinuturuan ni Mario mag-operate ng excavator, si Alex at Dario ay nag-uusap na dapat ba siyang maghanap ng maliit na sahod pero mas ligtas ngunit si Dario ay walang pakialam dahil siya ay nakainom ng alak, nang biglaang ang lupa ay nagsimulang umalag at nagbagsakan ng malalaking tipak na bato. Ang lahat ay papatakbo sa truck at nagmamadaling magpatakbo ng sasakyan papuntang refuge, lugar kung saan binuo sa mga sako ng ganto para sa minero. Ang tunnel ay bumagsak at maraming minero ang nagtalsikan. Sa entrance ng tunnel makikita ang malakas na usok. Si Castillo ay pinasara ang site, pinipigilan na may makaalis pa. 2 minero ang nakaalis bago pa tuluyang isara ang site. Ang lalaki ay tinawagan ang mga newscaster at inireport ang nangyari. Ang pamilya ng mga natrap na 33 na minero ay mabilis na nagtungo sa mining site. Sila ay naghihintay ng sagot mula sa kumpanya na may hawak sa mining site. Sa lugar ng presidente si Lawrence na minister ng mining, sinabi niya sa presidente na hindi kayang hawakan ng kumpanya ang pag-rescue sa mga natrap na minero. Kinukumbinsi ni Lawrence ang presidente na manggialam. Sa ilalim ang mga minero ay nag-iisip ng kanilang gagawin. Si Luis ay gustong pumunta sa refuge kung saan meron doon na sapat na pagkain sa 30 tao at aabot ito ng 3 araw. Si Mario ay may naiisip pa na ibang paraan ng pag-akyat sa hagdan patungong chimney kung ito ay hindi nasaraduhan. Sinamahan siya ni Alex at hindi sila napigilan ni Luis na nag-aalala dahil ito ay delikado. Pangalawang araw si Mario at Alex ay nagsimulang umakyat. Dito nalaman nilang ang hagdan ay wala ng kasunod sa gitnang bahagi patungong chimney na ang mga gumawa nun ay di nag-aksaya ng panahon para tapusin ang hagdan. Nakita rin ni Luis na ang radio ay hindi rin tinapos ng mga ito. Inatake ni Dario si Yani para makita ang ration na pagkain. May mga delata at mga biscuits at ilang mga gatas. Hinarap ni Mario si Luis at sinabing ang hagdan ay sadyang hindi tinapos. Si Luis ay nawala na ng pag-asa at tinapat ang mga kasamahan na sila ay mamamatay na sa ilalim dahil inabot ng century bago mahukay ang kanilang kinalalagyan at ang pribadong kumpanya ay hindi magbabayad para sila ay i-rescue. Kinain ni Dario ang ration ng pagkain. Ang lahat ay nagkakagulo pero napakalma sila ni Mario at nakuha ang respeto ng mga minero. Sa taas ay nakita ni Maria si Lawrence. Hinarap niya ito tungkol sa nangyayari at pinadaan lamang ng nangako na ito na ililigtas niya ang 33 na tao na nasa ilalim. Kinausap ni Lawrence si Castillo. Sinabi nito na sinubukan nilang magpadala ng rescue gamit ang chimney ngunit ito ay nag-collapse at ang pagpapadala pa ng rescue ay napakadelikado na. Hinarap ni Lawrence ang mga pamilya ngunit sinampal siya ni Maria sa hindi pagtupad sa pangako nito. Tinawagan ng presidente ang isang kilala at ginagalang na mining engineer na si Andre. Sinabi ni Andre kay Lawrence na kahit magsimula sila ng maaga sa paghuhukay ay aabutin sila ng 8 araw. Ang malaking batong nakaharang ay pwedeng ilihis ang drill at lalo silang mahihirapan. Pangatlong araw, si Mario ay nagrasya ng pagkain at nagawa nilang mapaganya ang ilaw. Narinig din nila ang drill na nagpataas ng kanilang pag-asa. Ika-5 araw ang drill ay walang tigil sa pagbungkal ngunit sa tigas ng bato ay napapadalas ang pagkasira. Si Lawrence ay nagpa-set up ng camp para sa pamilya ng mga natrap. Hindi niya masagot ang tanong ng mga ito kung buhay pa ang 33 na minero. Si Maria ay nagpapasalamat kay Lawrence sa pagtupad ng kanyang pangako. Sa ilalim si Dario ay nahihirapan sa nangyayari. Nilapitan siya ni Jose at ipinagdasal. Ika-8 araw ang camp ay naitayo na. Ang lahat ng pamilya ay nakiisa. Ika-14 na araw ang drill ay nakaabot na sa lalim ng refuge. Ang lahat ay balisa sa paghihintay habang sa ilalim ang mga minero ay nakarinig ng papalapit na drills.
ang lahat ay masaya habang pinapakinggan ang tunog. Napagtanto nila na ito ay lumihis kung saan-nasaan sila. Si Alex ay nadismaya at gustong tumalon at magpakamatay na lang, buti na lang nakumbinsi siya ni Mario at pinaaalala ang kanyang responsibilidad. Lumipas pa ang mga araw at sila ay nawawalan na ng pag-asa. Sa araw na ito ay kakainin nila ang huling ration ng kanilang pagkain at inisip na ang huling ration ay kasama nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa taas si Andre ay tinapat na si Lawrence na ang 33 na Monero ay maaaring mga patay na. Makikita kay Lawrence ang kagustuhan niya na subukan pa. Pagkatapos niyang makausap si Maria nakaisip siya ng idea pinaliwanag niya ito kay Andre sa ika-17 araw naglalakad si Mario at mapapansin na ang mga kasama niya ay nahihirapan na at unti-unti nang nawawala sa pagkatino. Halos mawala na rin ang kanyang pag-asa, ngunit nabutas ng drill ang kisame ng kuweba tinawag ni Mario ang lahat, hinahataw nila ang drill para makagawa ng ingay sa kabilang banda naririnig ni Lawrence ang ingay, ang mga Monero ay naglagay ng sulat sa drill, kung saan sa pagtaas ay nakuha at binasa ng presidente, sa pamilya ng mga ito na ang 33 na tao sa ibaba ay buhay pa. Ang lahat ay masaya kahit pa ang dalawang babae ni Yanni ay nagyakapan sa galak, si Andre ay masaya ngunit may bago silang problema ang pagkuha sa mga ito mula sa ilalim. Maraming araw pa ang dumaan ng rescue team ay nagpadala ng kamera sa ilalim para magkaroon ng komunikasyon sa taas. Gamit ang butas ay nakakapagpadala na ang mga nasa taas ng pagkain at mga digital na gamit, mga damit at mga babasahin. Si Mario ay naging mukha ng mga Monero dahil siya ay nagsilbing leader ng mga ito at nagsimula ang pagsikat. Nagkaroon pa si Mario ng offer na book deal. Si Mario ay hindi sumasagot sa tanong ng kanyang mga kasama tungkol dito at kinuha pa ang credit kung bakit mga buhay pa sila hanggang ngayon. Ang lahat ay nagkaroon ng alitan kay Mario dahil na rin sa perang maaring matanggap ni Mario sa book deal. Si Dario ay kinausap si Mario tungkol sa kanyang kapatid na si Maria. Nag-confess ito na iniwan sila nito noong siya ay maliit pa. Pinayuhan siya ni Mario na patawarin na ito. Nagising si Addison at inatake si Carlos sa pag-aakalang ninakaw ni Carlos ang kanyang iPod. Nabaliktad ang sitwasyon nang tutukan siya ni Carlos ng patalim. Mabilis na lumapit si Mario at kinuha ang patalim kay Carlos. Humingi rin siya ng tawad sa mga kasama niya tungkol sa book deal. Hindi niya ito pinirmahan para sa kanila. Ang lahat ay niyakap si Mario. Ika-58 maririnig ang papalapit na drill, na-realize ni Luis kapag tinuloy nila ito at nataman ng support beam ay mawawasak ang drill at matitigil na naman ang rescue. Pinayuhan ni Luis si Andre at Lawrence sa kanilang gagawin at ihahanda na nila ang kanilang sarili sa panganib nito. Ang extraction capsule ay ibababa at kukunin ng mga Monero isa-isa. Pinaalalahanan ni Andre ang mga Monero na wala ng tatag ang bato. Maaari itong mag-collapse sa pagbabataas ng capsule. Oktubre 13 ang capsule ay nasa refuge na. Si Alex ang pinakauna at sinabihan niya na ang iba. Magkita na lang sa taas. Sa pagtaas ni Alex mula sa 400 meters huminto ang capsule at nawalan sila ng contact ang mga nasa taas. Kalaunan ay maayos itong nakaangat. Sinalubong siya ng kanyang asawa na si Jessica kasama na ang kanyang anak na babae. Ang mga Monero ay isa-isang itinataas, masaya ang lahat sa pagkaligtas ng mga Monero. Si Mario ay nakipaglaro pa sa mga tao. Ang presidente ay niyakap at binati si Lawrence sa kanilang tagumpay. Si Dario ay niyakap ang kanyang kapatid na si Maria bilang pagpapatawad dito. Ang huling tinaas ay si Luis. Ang lahat ay naging ligtas ngunit ang kumpanya ng San Jose Mining Company ay nahatulan ng not guilty kaya ang mga Monero ay hindi nakakuha ng kahit ano sa kumpanya. Ngunit sa huli nananatiling magkakapatid ang mga Monero.